Good news sa mga nagtatrabaho sa Taiwan. Tinaasan ang buwanang minimum wage doon. Mahigit 100,000 Pilipinong factory worker ang kabilang sa mga makikinabang dyan. Nakatutok si JP Soriano. Dibdiban kung magtrabaho sa factory na ito sa Taiwan ang OFW na si Patrick. Kaya naman sinusuklian ng kanilang kumpanya ang pagsusumikap ng mga Pinoy workers. Bukod sa mga benepisyo, tinaasan ng katumbas ng halos 2,000 piso ang buwanang minimum wage doon. Kaya aabot na sa katumbas ng halos 50,000 sahod kada buwan. Masaya po, sobrang saya. Yearly po nagtataas po talaga yung wage hike ng mga factory worker dito sa Taiwan. Mahigit 100,000 Pilipinong factory worker sa Taiwan ang makikinabang sa aumento sa sahod. This means a lot to our overseas workers, especially the factory workers, when we have about 120,000 of them in Taiwan. So with that, I would like again to thank the people of Taiwan and the government of Taiwan. Bukod dito, inanunsyo ng Manila Economic and Cultural Office o MECO at TECO o Taipei Economic Cultural Office na kailangan ng Taiwan ng 80,000 foreign workers tulad ng mga Pilipino. Bukod sa factory workers, we need more English teachers. Actually, many Filipino, already went to Taiwan to be English teachers. basta education graduate at may lisensya para magturo mula sa Professional Regulation Commission o PRC, maaaring mag-apply. For English teachers there, I think our teachers get as high as 150,000 pesos. Ang announcement na ito ng Taiwan na pag-usapan ng formal nilang i-donate ang 2,000 metric tons na bigas sa Pilipinas. Samantala sa kabila ng sinabi ni Chinese President Xi Jinping nitong bagong taon na inevitable o tiyak ng mangyayari ang reunification o pagiging isa ng China at Taiwan, naniniwala ang representative ng Taiwan sa Pilipinas na hindi ito mauuwi sa gulo sa ngayon. Although they never renounce the use of force, but that will be their last resort. But I think they will try very hard to to attract our people to agree to reunify with China. But I think the first step for them maybe they should become a democratic country. Tiniyak naman ng TECO at MECO na ligtas at mapayapa ang sitwasyon sa Taiwan at walang anumang uri ng panganib para sa mga Pilipinong manggagawa doon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.